Pabago-bago yung panahon natin dito sa Pilipinas. Minsan umuulan, minsan maaraw. Tapos di mo rin mawari yung kalsada. May lubak-lubak, may putikan. Kaya naman ang pinakamagandang pang-counter dyan ay adventure scooter. Itong Honda ADV 160 ang kasalukuyang namamayagpag pagdating sa adventure scooter. Pero may bagong dating na Kymco Dink R150 na nilaunch nito lamang bago matapos ang 2023. Kaya marami nag-request sa inyo na pagtambalin daw natin kung alin nga ba sa dalawa ang mas sulit na bilhin ngayong taon. Honda ADV 160 versus Kymco Dink R150. So, syempre, ang unang-unang tanong ninyo, netizens, alin ba sa dalawa ang mas malakas? Kasi yan naman talaga yung mga basehan natin, di ba? Pagka motor, ilan cc yan. Napansin nyo naman, ADV 160 at Dink R150. So, pagdating sa displacement, nagkaiba na agad sila. 157cc to be exact itong sa ADV at 150cc naman itong si Kymco Dink R150. Pero parehas silang 4-stroke, parehas din silang 4 valves, at merong liquid cooling system na ang pinagkaiba nila sa ADV, nasa gilid yung kanyang liquid cooling. Maxi Scoot style naman yung kay Kymco na nasa may araro sa unahan yung kanyang liquid cooling system. Overhead cam itong si Dink R150 at single overhead cam naman itong si Honda ADV 160. Itong si Kymco Dink R ay merong maximum power na 11.2 kilowatts at 11.8 kilowatts naman at 8,500 RPM itong si ADV 160. So, dun pa lang may difference na. Now, for the maximum torque, 13.2 Newton meters of torque itong si Dink R at tumataginting na 14.7 Newton meters of torque naman at 6,500 RPM itong si ADV 160. So, obviously, mas torquey itong si ADV 160. Dito muna tayo sa unahan, netizens. Start natin. So, napansin ko, nung ni-start natin siya, may silent start na alternating current generator itong Honda, while wala pang ganon itong si Kymco Dink R150. Pero kung maririnig ninyo, yung stock na makina habang nagpapainit sila, mas maingay naman itong ADV 160. Siguro, let's just consider to make it fair na ito is actually brand new at wala pang 1,000 yung odo. At ito namang isa ay 4,200 na yung odometer. So, let's consider na lang yung fact na yon. Kung mapapansin ninyo, medyo rounded yung shape nitong Honda ADV 160 pero super modern nung kanyang looks na unang minahal lalo-lalo na sa Philippine market. On the other hand, very pointy naman itong itsura ng kay Kymco Dink R150. Kung makikita nyo, meron pa nga siyang beak or tuka at nagre-resemblance siya nung parang mga adventure and touring na mga big bikes. Itong ADV, mas friendly naman ito para dun sa mga gusto nung simple look lang na very sleek and modern din siyang tingnan. Pero when it comes to pagiging bulky, alin sa palagay niyo yung mas bulky sa kanila? Palagay ko itong si Dink R150. Somehow, mas taller looking naman itong ADV 160 pagdating sa front look. Siguro dahil dito sa mas mahaba na telescopic fork at parehas din wala silang naka-telescopic fork, no? Di pa sila naka-upside down or inverted na fork. Which is, mas maganda sana kung naka-inverted, di ba? Para mas pang off-road. Pagdating naman sa seat height ay mas mababa or mas Asian height friendly pa itong sa ADV 160. Dahil 780mm lang ang kanyang seat height at 783mm naman itong si Dink R150. Maliit lang yung difference pero sa ating mga hindi ganong katangkaran ay damang-dama na din natin ito. For the headlights naman, it's all LED. Actually, parehas silang all LED headlights. Parehas din silang merong daytime running light dito. Parehas din na split LED yung kanilang mga ilaw. So, hindi siya ganon nakakasilaw or wala kang makikitang parang mga bumbilya going on here. Medyo nakalitaw lang ng konti itong signal lights ni ADV 160 which makes it more adventure looking. Kung praktikalan naman ay wala na tayong mga isipin na nakalitaw na ilaw dito kay Kymco Dink R150. Tapos sa windshield, mapapansin ninyo halos magka-level lang yung kanilang windshield. Pero nakalamang sa ADV 160 dahil adjustable yung kanyang windshield. Very useful yung mga windshield na yan para sa ease na hindi tayo nabubugbog sa hangin. They also have disc brake. Parehas na rin tubeless yung kanilang mga tires at naka-ABS ang kanilang mga unahang gulong. Nakasulat na TCS or Traction Control System, while sa ADV 160 naman ay Honda Selectable Torque Control na dito naman nakasulat. Matte finish itong ADV 160 habang glossy naman yung pagka-black nitong Dink R150. Bronze looking yung mugs nitong ADV 160 habang black naman yung kay Kymco Dink R150. Mas malapad yung gulong ni Dink R dahil 120 by 70 by 13. Ito naman sa ADV 160 mas makapalang gulong dahil
meron siyang 110 by 80 by 14 siya. Kaya pagdating sa handling, somehow nadadama ko yung difference na yon. Malapit lang ito sa mga everyday commute natin na 125cc yung handling niya. Hindi ka maninibago kapag ito yung gamit mo. Kung mapapansin din ninyo, ang kanilang stock na tires ay naka-dual sport itong sa ADV 160. Kaya ready na talaga siya kahit sa mga semi-off-road experience na tatahakin natin. While on the other hand, more on the city driving naman itong tires ni Dink R 150. Maraming nagtatanong sa akin kung ano daw pwedeng ipalit na tires. You can always use Zeneos tires. Ayun yung pinagkakatiwalaan natin na matibay, maganda yung quality at pangmatagalan na gulong. Meron ding reflector magkabila itong si Dink R 150 which will make it more visible sa gabi. For the weight, 148 kilograms itong si Kymco Dink R 150. Habang mas magaan naman itong sa ADV dahil 133 kilograms lang siya. Kung titingnan natin yung power to weight ratio ay malaking factor ito para makaapekto sa kanilang fuel consumption. Ngayon, ayon sa dalawang brand, itong si Kymco Dink R ay merong fuel consumption na 40 kilometers per liter at 45 kilometers per liter naman itong si ADV 160. Pero kung usapang fuel tank, isa talaga itong Dink R sa may pinakamalaking fuel tank capacity sa kanyang category which is 10.7 liters. Habang 8.1 liters naman itong si ADV 160. And if you look closely, pag nakita nyo sila sa personal, ay mas spacious itong pinaka-gitnang bahagi na itong kay Kymco Dink R. That's why nakapaglagay pa sila ng hook dito. Pwede ka pang makapaglagay ng gamit. So mas malaki yung matatapakan ninyo dito sa footboard ni Kymco Dink R 150. Parehas din silang may cruising style pero mas may stretch mo yung paa mo na good for tall riders itong kay Kymco Dink R 150. Now, on the other hand, pagdating naman sa mga details to aesthetic, ay nagustuhan ko na merong parang mga gunpowder na color itong medyo inner part ni ADV 160. Habang plain and simple naman itong kay Dink R 150. Parehas namang seamless yung kanilang pillion ride step kay ADV 160. Dito mo siya bubuksan. Habang dipindot naman, one click itong kay Kymco Dink R. Mas malaki itong kay ADV 160 at saka mas mukha siyang sturdy. Maliit lang itong kay Dink R 150 pero kakaiba yung pagkakalagay niya. Gustuhan ko yung one click na step. Pero pwede ka pa rin tumapak dun sa kanyang pinaka-fairing para sa angkas natin. Parehas din silang merong kill switch sa side stand. So kapag naka-engage yung side stand ay mamamatay yung ating engine or hindi mo siya mapapastart na safety feature para maiwasan natin mapatakbo yung motor na naka-side stand. Nakakadisgrasya kasi yun. For the seat naman, kung mapapansin ninyo, parehas naman silang spacious. Mas mahaba itong kay ADV 160. Tapos, mas nagmukha siyang luxurious dahil sa kanyang mga white stitches at saka dual tone siya. Dual tone din naman itong si Kymco Dink R pero yung kanyang medyo textured na seat cover ay naandito sa gilid at saka sa unahan lang. Mas malapad naman yung parang pinaka-width nung upuan natin for the Kymco Dink R 150. Grab bar para sa ating angkas. Parehas naman silang looking sturdy pero mas nagustuhan ko yung styling netong ADV 160. Parang may sungay lang siya at mas makapal siya. So, it looks more reliable. On the other hand, very simple lang naman with some glossy finish. Sturdy looks din pero mas thin siya compared kay ADV 160. Pagdating naman sa simplicity ng ating side, mapapansin natin na mares lang silang meron 3D emblem, Dink R dito sa Kymco at ADV 160 naman. Rose gold yung kulay. Sa bandang unahan ay nakasulat ay Honda. Kay Dink R naman, decals lang na 150. Pero yung Honda ni ADV ay 3D emblem. Let's take a look yung vision ng driver, yung pinaka nakikita natin while driving. Ang isa sa mga una na mapapansin natin ay yung kanilang handlebar. Meron tayong naked handlebar na napaka-rugged ng look at parang pang-adventure talaga kay ADV. Habang plastic fairings naman itong si Kymco Dink R 150. Pero ang maganda sa kanya, nandito na rin yung ating USB ready na charging port. Sa ADV 160 naman ay naandito sa kanyang pinaka front pocket yung ating USB charging port. And sakto lang yung space niya dito sa kanyang front pocket. Mas maluwag itong kay Kymco Dink R. So kasya naman yung ating smartphone dito sa kanyang front pocket for the ADV 160. Almost same lang naman yung kanyang space dito sa Dink R 150. Kung makikita natin sa kanyang mga buttons, may built-in na hazard switch itong sa ADV 160. Walang built-in na hazard switch itong si Kymco Dink R. Pero may passing light si Dink R at walang passing light si ADV 160. Very easy lang din yung pag-on and off ng TCS neto ni Kymco Dink R. We can turn it off kung mag-off-road talaga tayo at ayaw natin na gumagana yung TCS. Pero for safety, you can leave it on. And then of course, ito si Dink R 150 meron din siyang kill switch dito sa kanyang kanan
kanan na switches. When it comes naman dito sa ating side mirrors, mapapansin natin na parehas may character yung kanilang side mirror. Merong kakaiba dito sa stem ng Kymco Dink R, and simple lang yung stem netong Honda ADV 160. Pero when it comes to the side mirror itself, mas malaki yung kay ADV 160. Ayan siya. Kasya isang kamay. Dito ay parang 4 fingers lang. For the brake levers naman ay adjustable itong kay Kymco Dink R. Hindi adjustable yung kay ADV 160, pero meron siyang black na paint job. Parehas naman full digital yung kanilang meter panel. Kay ADV 160 ay merong blue background with white fonts, habang LCD display naman yung kay Kymco Dink R 150. Kung titingnan natin yung aesthetic, mas makulay yung kay ADV 160. Pero kung visibility naman ang pag-uusapan, maliit lang yung pinaka-screen netong ADV 160. Habang mas malaki naman yung kay Kymco Dink R 150. So, mas visible yung ating mga details dyan. Kung gusto mong baguhin yung settings mo, ay dito mo i-configure yung kay ADV 160 para siyang may joystick dyan, and then left and right. On the other hand, mas makakatulong naman na nandito sa kanan yung kay Kymco Dink R para while driving, pwede pa rin natin i-configure yung ating meter panel. Of course, while driving, syempre iwasan pa rin natin yung distraction. Parehas din pala silang keyless Netizense. Ngayon ito, for an adventure scooter, isa sa malaking factor ay yung kanilang ground clearance. Regular lang yung ground clearance ni Dink R 150 na 135mm, habang mataas naman na 165mm itong kay ADV 160. So, yung mga adventure na, let's say, mga bato-batuhan or kahit yung mga higanting humps lang na palagi natin nadadaanan, very safe itong sa ADV 160. On my honest experience naman kay Dink R 150, kapag may angkas na ako, may mga humps talaga na sobrang lalaki na sumasayad pa ako kay Dink R 150. Now, for the handling, actually parehas naman silang somehow sporty. Parehas sila ng gulong sa likod dahil meron tong size na 130/70/13. Parehas din silang naka-dual suspension or dual shock sa likuran. Ang pinagkaiba lang, si ADV 160 ay naka-Showa shock na may sub-tank. Diba? So, yung kanyang suspension sa likuran. Parehas ding nakalitaw yung kanilang mga turn signals na LED na. And of course, parehas din silang merong plate light. Kulay puti na LED yung kay ADV at bulb type naman yung kay Dink R. Parehas din silang may reflector dito para kahit nakapatay yung motor natin ay kita pa rin siya sa gabi. And for the taillight assembly, kung mapapansin niyo, parehas din silang may DRLs or daytime running light, at ganito naman yung itsura nila kapag pinreno natin. Ano sa palagay niyo ang mas maganda, Netizense? Comment nyo nga sa ibaba. Nagustuhan ko rin parehong sporty yung kanilang mga muffler. May silver paint job siya at saka may aluminum end cap. Kung mapapansin niyo, black yung heat guard niya at maliit lang. Mas stylish siya pero mas secure naman sa paso itong Dink R 150 kasi napakalaki nung sakop ng kanyang heat guard. For our braking system, ito yung malaki yung kinalamangan ni Dink R 150 dahil dual channel ABS siya. So, ibig sabihin, harap at likod ay ABS, habang single channel ABS lang kahit parehas silang disc brake si Honda ADV 160. So, dyan nakalamang si Dink R 150. Sa overall dimensions, Netizense, mas malapad, mas matangkad, at mas mahaba itong si Dink R 150. Sa wheelbase, 1374mm si Dink R at 1324 naman si ADV 160. So, mas mahaba yung wheelbase nito. Sa mga likuran nilang signal ay meron silang emergency stop signal. Yan yung pagbiglaan tayo napapreno sa high speed ay nagbiblink yung kanilang mga tail light para ma-warningan yung nasa likod na nag-sudden stop tayo. For the colors naman, si Dink R 150 pearly black, pearly white, at petrol blue. Habang sa ADV 160 naman ay matte gunpowder black metallic, matte solar red metallic, at matte pearl crater white. Alin sa mga kulay na yan ang favorite ninyo, Netizense? Comment nyo nga sa ibaba. So yun, Netizense, tignan naman natin yung kanilang seat storage. Try natin kung kakasya ang full face helmet dito sa ADV 160. Try natin tong ating Evo. Baka naman. Meron kasi itong chin mount sa unahan na hindi ko matanggal, pero tignan natin kung kakasya. Try natin sa Dink R. Muntik ng pumasya. So, mas malalim ng bahagya itong si Dink R 150. Ngayon, for the sake of science, try naman natin ang Brand X na full face helmet. Ayan, kasya. At try naman natin sa Dink R. Ayan, kasya. Kasya naman pareha sa kanila ang full face helmet. Take for considerations kung nilalagyan ninyo ng chin mount. Ang tanong, Netizense, kahit gaano pa kadami mga pinagsasabi ko, it will all boils down kung kakayanin ba nating bilhin ang isa sa mga motorsiklo na to. Magkano nga ba silang dalawa? Meron tayong SRP of 160,900 pesos para sa Honda ADV 160 habang 152,900 naman para sa Kymco Dink R 150. At dahil January pa ngayon, meron pa rin silang introductory
factory price. Kaya mabibili nyo lang ito sa halagang 149,900 pesos until January 31 of 2024 lang. Tingnan nyo yung date kung kailan nyo napapanood ito. At ayan na nga netizens, pinagbigyan na natin ang inyong most requested na comparison video. Alam ko na-miss nyo to. Ito yung bagong labas na Kymco Dink R150 versus Honda ADV 160. Para sa inyo netizens, alin sa dalawa ang mas sulit? Comment nyo nga sa ibaba. Sino sa dalawa ang nanalo sa puso ninyo sa comparison video na to? Comment your thoughts below. May ibang mga motorsiklo pa ba kayo na gustong ipag-compare at pagtambalin next vlog? Comment nyo lang sa ibaba yung suggestions ninyo. Pwede nyo kami i-visit dito sa Nedi Shop, Santa Rosa, Laguna. Available sa Google Maps or Waze para sa mga motorcycle accessories and gears. Supportahan natin yan. And of course, meron din po kaming Shopee, Nedi Shop. Yun lang netizens. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.